Uy, nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes, 12 ng buwan ng Agosto. Ako, Miss Teo, huwag ka munang magpapagas. Dahil bukas ay sana po ang medyo malaking price rollback sa petroleum products. Abay, megit 2 piso daw po ang tapya sa gasolina, diesel at kerosene. Meralco, may power rate hike naman ngayong Agosto. May taas singil na 0.0327 centavos per kilowatt hour. Unang bagsak naman ng dagdag sweldo ng mga empleyado ng gobyerno. Abay, may go signal na ang Department of Budget and Management. Hirit na magdeklara ng National State of Emergency dahil sa ASF sinupalpal ng Department of Agriculture. Importasyon naman ng 240,000 metric tons ng asukal ngayong 2024. Aba, approve na sa Sugar Regulatory Authority. Mula sa dagat, sa himpapawid naman tayo lakay dahil airspace harassment ng China sa mga eroplano ng Philippine Air Force, panibagong protesta ng Pilipinas. Friendly fire incident sa rescue operation sa Pampanga, kumpirmado. Nakabaril sa kapwa pulis, arestado. Abay, team leader ang nakapatay sa kanyang kasamang pulis sa nasabing operasyon. Hustisya sa pagpatay kay broadcaster Percy Lapid tiniyak kahit nagpakamatay ang isang suspect. Kamag-anak naman ng magpinsang sinaksak ng ice pick at kutsilyo sa isang kondominium sa Cavite, sumisigaw ng hustisya. Mga residente ng Balutondo, Maynila nabulabog sa nasunog na tambak ng mga paleta o wooden crates. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, good news muna tayo mga kuya, mga ateng. Abay, merong big time oil price rollback bukas araw ng Martes. Ayon sa mga oil companies, abay, pag ganitong rollback, sila pa nag-a-announce, ha? Aba, 2 pesos and 45 centavos ang inaasahang bawas sa presyo ng gasolina. At 1 peso and 90 centavos naman sa diesel. O ba't di ba ganoon 2 piso? At sa kerosene naman ay 2 pesos and 40 centavos ang ibabawas sa presyo kada litro. Kung narito yung sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, nabunso na ito ng recession ng Amerika at ganun din sa China at maging sa Japan. At ito'y dahil din daw sa geopolitical tensions gaya ng paghina nga ng konsumo ng China. Kaya magandang pumunta sa Japan ngayon na Miss Taya. Bakit lakay? Abay, bagsak ang ekonomiya, bagsak ang yen. Maluwag daw ang pagbibigyan ng visa ngayon. Aba! At saka mura ang mga bilhin sa Don Quixote. Pang-shopping lakay? Ayan, sikat na bilihan ng murang paninda. Ayan, Don Quixote.
Sweldo na lang aantayin ko, Lakay. Ayan. Magkakaroon naman ng dagdag singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan ng Agosto. Ayon sa abiso, tataas ito ng 0.0327 pesos sa kada kilowatt hour na konsumo ng kuryente. Bunsod umano ito ng mas mahal na transmission charge na dahil naman sa mas mataas na singil ng mga grid operator. Na offset ang naturang transmission charge ang bumabasa ng generation charge na halos 50 centimo. Sinabi naman ng Meralco na hindi ito magdudulot ng malaking paggalaw sa billing ngayong buwan. Samantala, ito good news naman sa mga empleyado ng gobyerno. Abay, may go signal na ang Department of Budget and Management para simulan na ngayong buwan ang pagbibigyan ng unang bagsak. Unang hulog, parang 5-6 ha? Sa dagdag sahod ng mga empleyado ng gobyerno. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, ilalathala na bukas ang guidelines para sa unang trans ng dagdag sweldo. Pasok sa guidelines ang buwan ng Enero ng kasalukuyang taon, kaya magiging retroactive. Wow, malaki-laki ito, Miss Thea, ha? Magiging retroactive ang dagdag sa sahod para sa mga government employees. Malaki-laki ito. Naipon na lakay. Pero nilinaw ni Secretary Pangandaman na mga permanent employees lamang ang makasama sa dagdag sweldo at hindi kabilang ang mga contract of service o job orders, mga contractuals. Gayon din ang mga nasa government-owned and controlled corporations. Ganon. Sana naman Secretary Pangandaman sana all. Samantala, under process na ng DSWD ang retro payment ng naantalang education grant ng 761,114 ng pamilya na una nang inalis bilang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa abisong inilabas ng DSWD, naglabas na ang Department of Budget and Management o DBM ng karagdagang 5 bilyong pisong budget para sa programa. Una nang ipinag-utos ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pababalik ng cash grant sa nabanggit na bilang ng mga pamilya matapos ang ginawang reassessment noong nakalipas na taon. Batay sa isinagawang reassessment ng DSWD gamit ang Social Welfare and Development Indicators ay napatunayan ng ahensya na nangangailangan pa rin ang mga pamilyang ito ng tulong mula sa gobyerno. Sabi ng DSWD, inaasahang bago matapos ang buwan ng Agosto ay matatanggap na ang retro payment para sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Aprobado na ng Sugar Regulatory Board, SRB, ang pag-import na naman ng 240,000 metric tons ng asukal ngayong taon. Bakit? Kulang ba tayo ng asukal? Pagka-importasyon may allergy na tayo rito Ang bibilis kasi na kayo. Pagka-importasyon, sabi lang may komisyon. Ayan. Sa inilabas na Sugar Order number 5 ng Sugar Regulatory Administration, RSA o SRA. Layo na importasyon na matiyak ang sapat na supply ng asukal sa merkado. Ang hakbang na ito ng SRA ay tugon daw sa pinsala ng produksyon ng asukal kasunod ng matinding tagtuyot dulot ng El Nino phenomenon noong nakalipas na taon. Ipinaliwanag naman ni SRA Administrator Paul Ascona na makatuloy ito para matiyak ang stable na presyo at supply ng asukal at maging sapat ang buffer stock. Samantala mga lehitimong importer at trader lamang na bumili ng lokal na asukal ng mga magsasaka at kooperatiba ang papayagan ng Department of Agriculture na mag-import ng asukal. From asukal to baboy, hindi kailangan magdeklara ng National State of Emergency dahil sa African Swine Fever dahil ilang lugar lang naman sa bansa ang apektado nito. Ito ang inihayag ng Department of Agriculture kasunod ng pagtama ng
ASF sa mga babuyan sa 8 bayan sa lalawigan ng Batangas. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesperson Arnel de Mesa, puspusan na anya ang ginagawang hakbang ng DA upang mapigilan ang pagkalat pa ng naturang virus. Sa katunayan anya ay nasa mahigit 1,500 baboy na ang na-depopulate o pinatay habang nagsasagawa pa rin ng mass testing upang matukoy ang iba pang apektadong lugar ng ASF sa Batangas. Pero aminado ang DA na mabilis ang pagkalat ng ASF ngayong taon dahil sa loob lang ng ilang araw ay 40 barangay ang agad nagkaroon ng kaso. Una nang inanunsyo ni Secretary Francisco Chur Laurel Jr. ang pagbili ng 600,000 doses ng ASF vaccine na nagkakahalaga ng 350 milyong piso at prioridad ngayon ang pagbakuna sa mga nasa red at pink zone na may mataas na kaso ng virus. Gayunpaman, sabi ng DA, walang dapat na ikabahala ang publiko sa pagkain ng baboy dahil hindi gaya ng bird flu, ang ASF ay hindi nakakahawa sa tao. Kahit na. Kaya nga pinapatay yung mga baboy eh. Ayan. Para hindi rin kumala. Yeah. Samantala, bigo ang Department of Health sa kanilang public information. Kaya lalo tumaas ang kaso ng leptospirosis na pinalala pa ng nangyaring malawakang pagbaha ng bagyong Karina at Habagat. Ayon kay dating Health Secretary at ngayon House Deputy Majority Leader Janet Garin, na dapat daw ay nakapreposition na ang mga health centers, evacuation centers, mga paaralan ang doxycycline para maiwasan ang infection lalo sa mga lumusong sa baha o sa mga binaha. Ayon pa kay Congresswoman Garin, libreng ipinamimigay ng gobyerno ang doxycycline sa mga government hospitals at health centers. Pero dahil ang distribution ay sinasagawa kapag kasagsagan ng bagyo, hindi na ito nakarating sa mga apektadong lugar at sa mga health centers. Narito si Congresswoman at dating Health Secretary Janet Garin. Sila ang dapat nun aggressive, ang daming health workers ipadala kaagad sa lugar tapos nandudun dapat ang gamot. Hindi na pahirapan pa, magre-request ka pa, kukuha ka pa, magbibigay ka pa ng proof na nabahaan ka because it defeats the purpose. So this is a failure of appropriate and adequate public health communication. Sinabi pa ni Garin na umabot na ng 162 ang mga namatay dahil sa leptospirosis at hindi pa kasama rito ang hindi pa na-ire-report. Sabi pa ni Garin, maraming dapat ipaliwanag ang Department of Health sa sandaling sila ay sumalang sa 2025 budget ng Kamara o sa Kamara. Samantala, maghahain ng protesta ang Pilipinas kasunod ng panibagong harassment ng China sa Baho de Masinloc. Ayon kay DFA Secretary Enrique Manalo, pag-aaralan ng National Maritime Council ang ginawang dangerous maneuver ng 2 Chinese military aircraft sa eroplano ng Philippine Air Force noong 8 ng Agosto. Sinabi naman ni DND Secretary Gilbert Teodoro at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na posible pang masundan ang nasabing insidente. Ibinunyag din ni Browner na bagamat hindi ito ang unang insidente ng dangerous maneuver, ito ang unang beses na gumamit ng flare ang Chinese Air Force laban sa Philippine Air Force habang nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Talagang ayaw tayong tantanan sa pambubuli, ano ha? Mula dagat hanggang himpapawid. Babalikan natin alam pang detalye na ating mga balita. Senator Bato de la Rosa hindi harap sa pagdinig o imbestigasyon ng Kongreso tungkol sa makrimeng nangyari na may kinalaman sa Pogo at extrajudicial killings. Samantala, isang pulis aksidenteng siya ay nakabaril at nakapatay sa kanyang kapwa pulis sa isang operasyon sa Pampanga.
Naku, pati yung team leader ng Operasyon Damay, sinibak. At hustisya sa pagpatay kay broadcaster Percy Lapid. Tiniyak kahit nagpakamatay na ang isa sa mga suspect. Samantala, kaanak na magpinsang sinaksak ng ice pick at kutsil sa isang kondominium sa Cavite, sumisigaw din ng hustisya. Ang detalye ng balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Standby Let Narciso mula sa Malacanang. Standby Raymond at Paz mula sa Senado. Anyari sa hearing tungkol kay Sandro Mulak. Ayan. Abay, humarap ba yung dalawang talent coordinator ng GMA 7? Standby manang Milky Rigunan. Ano ang latest sa Kamara de Representantes? Oras Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Hermana Rosie Sarangaya, ganap na alas 4:25. Salamat po. Oras Miss Teya. Ganap ng alas 4:33. Oy, maraming salamat kay Dr. Tony Liachon. Ang tamang pronunciation daw, Sister L. Sister Miss Teya. Ayan. Ang tamang bigkas sa leptospirosis ay leptospirosis. Ayan. Nasaan kasi sa leptos. Ayan. Hindi para the action is in the second syllable. Ayan. Leptospirosis. Thank you, Doc, sa correction. Sa ating mga report, unahin natin ang report mula sa Malacanang. Two-time Olympic gold medalist Kaloy Yulo. Wow! Tatanggap pa ng hiwalay na cash incentive mula sa Office of the President. Aba! Malaki-laki ba ito, Miss Alet? Tatalunin ba ng Pangulong Marcos? Yung ibibigay ni bossing RSA, Ramon San Miguel Ang. Ayan, 10 million kaya yun. Kaya tayo makakatanggap nila kayo. Dodoblin ba ito ng Pangulong Marcos, Miss Alet? Ayan. Hindi ba magiging Ilocano ang Pangulo dito? Baka magkirmat-kirmat ang presidente. Ayan. Baka 1 million lang yan. Huwag naman lakay. Mapapahiya sa kay Don Ramon San Miguel Ang. Ayan. Alamin natin ang detalye mula kay Aris 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay ni Seya, bukas pa malalaman kung magkano ang cash incentive na ipagkakaloob ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni PCO at Secretary Dave Rivera na ang Pangulo mismo ang mag-aanunsyo ng cash incentive para sa Pinoy Gymnastics welcome honors para sa mga atleta sa Malacanang bukas. Inaasahang bibigyan din ng cash reward medalist na sina Ira Villegas at Nestor Petesio, maging ang iba pang Olympians. Bukod sa cash incentive, ay tatanggap rin si Yulo ng Presidential Medal of Merit habang ang lahat ng atleta ay gagawaran ng Presidential Citation sa awarding ceremony sa Palasyo. Inilarawan ni Chief of Presidential Protocol Rachel Quiñones na simple but meaningful ang Heroes Welcome para sa Filipino Olympians. Para sa pagsalubong sa mga atleta sa Villamor Base, binanggit naman ni Quiñones na ipauubaya sa mga atleta ang pagpili ng 4 na miyembro ng kanilang pamilya o kaibigan na gusto nilang makasama sa private welcome. Anong oras sila sa Malacanang bukas, Miss Let? Kasi ang dating daw ng aeroplano alas 6 daw bukas. Di ba naka-schedule alas 3 yung parada? Oo, lakay. Alas 6 yung nila bukas. Kaya nga ipinagpaliban yung parada. Gagawin na lang yun sa Miyerkules. So, nasa ay didiretso sila sa Malacanang lakay para sa awarding ceremony. Anong oras tuloy ang from airport kahit gabi tuloy sa Malacanang. Pero ang parada Miyerkules. Yes, lakay. Ayun. So dinner na ba ito sa Malacanang? Oo. Ayan, hapunan na sa Malacanang.
awarding ceremony, ayan, at may dinner na kasama. Lahat ng mga atleta. Oo, lahat. Pero may binabanggit na baka mayroong hindi makasama dahil mayroon silang competition rin na lalahukan. Pero yung mga medalist ay kompleto lakay. Sana kahit yung muntik-muntikanan na rin. Maambunan man lang lakay. Parang si Bianca Pagdanganan, number 4 sa Tsaka golf. si EJ Lakay. Si EJ Ubiena. Mga muntik na. So yung Kaya ang nababanggit naman ay mukhang lahat naman. Lahat. Mabibigyan ng cash incentive. So bukas na nga lang natin malalaman tigma magkano. Magkano daw ibigyan ng presidente? Kay Yulo. Bukas daw na Wala pa rin. Ganun ba? Siya daw ang mag-a-announce. Baka konti lang yan. Cute. Baka cute. Baka sabihin ng presidente, pasensya na Kaloy, Ilocano Act. Pag pasensya mo na ito yung basit. Abangan natin yan bukas kung masaya ang ating mga atletang pupunta ng Malacanang, kung malaki ba ang pakimkim ng Pangulong Bongbong Marcos. Okay, saan pa schedule ng Pangulong Marcos ngayong Lunes, Miss Let? Lakay? Ano schedule pa ng Pangulo ngayon? Yung kaninang Philippine Space Council meeting lakay na dinaluhan niya at yung courtesy call ng executive ng Emirates Nuclear Energy Corporation. Ayan, okay. Maraming salamat, Miss Let. Ito si Lester, isa para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong strategy sa war on drugs ng PNP suportado ng mga senador. Idatali mo RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Mayor, nagpahayag ng suporta ang mga senador sa bagong estratehiya ng Philippine National Police sa kampanya nito laban sa illegal na droga. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, sa simula pa lamang ay dapat ang pangunahing tutukan ay ang pagbuwag sa drug supply chain sa halip ng mga street level o maliliit na pusher at user lamang ang pinag-iinitan, lalo na't mga raw materials ng shabu at cocaine ay galing sa ibang bansa. Sabi ni Escudero, kung mangyayari ng mga suppliers ang higpitan ng PNP, ay bababa ang supply at tataas ang presyo nito at mahirapan ang bilhin ng mga ordinaryong drug users at potential users. Naniniwala naman si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na sa magitan ng bagong estratehiya ng PNP mahanap ng mga drug lords at hindi lamang ang mga small-time na drug pushers at users ang target. Ayon naman kay Senador Risa Hontiveros, matagal na nitong sinasabi na dapat baguhin ang pamahalaan ng kanilang estratehiya sa kampanya laban sa illegal drugs. Napatunayan na umunong hindi epektibo ang ipinatupad na oplantokhang sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito si Senate President Chis Escudero. Matagal naman na talaga dapat ginawa yun, hindi ba? Dapat kasabay nung nasa baba, unahin nila yung nasa taas. Dahil sa drug campaign ng PNP, matagal lang hinahanap ng ating mga kababayan na may mahuli silang malaking criminal talaga kaugnay ng drug war. At hindi yung mga maliliit na mga courier lamang. At kapag ka na-istriktuhan, napahirapan natin ang supply, tataas ang presyo, so mas mahihirapan gumamit ng droga yung mga dating gumagamit o bagong gagamit kung sakasakali. Si Senate President Francis Chis Escudero. Samantalang Mayor at Ms. Pea ay nagkaroon nga kanina ng face-off yung si Ginoong Nino Mulak at yung dalawang inakusahang umano ng abuso sa kanyang anak na si Sandro, itong sina Jojo Nones at Richard Cruz. Ito ay sa Committee on Public Information and Mass Media ni Senador Robin Padilla. Kinailangan pang doon sa unang bahagi, Mayor, ay tahasang itinanggi ng dalawa, sila Nones at Cruz, na kanilang inabuso yung anak ni Nino. At nung inuurirat na ni Senador Jingo Estrada yung mga detalye, ay humingi sila ng executive session, kaya nagkaroon muna ng halos isang oras, Mayor, na executive session kanina. Bago muling itinuloy at pero doon sa panig ni itong si Nino, pinanindigan niya na yung kwento ng anak na paniniwalaan niya na merong nangyaring pangabuso at sa katunayan nung nagkaroon sila ng unang pag-uusap nila Nones at Cruz sa harap ng mga executives ng GMA, ay humingi pa daw sila ng paumanhin sa kanya at nag-alok pa ng
hindi binanggit na halaga kung magkano, ay i-donate nila sa isang charitable institution na siya ang pipili nito. Pero nagkaharap na, todo tanggi na yung dalawa kanina sa public hearing sa Senado, Mayor at Ms. Mayor. Ano, sino magdo-donate? Yung i-donate sa angka mo? Si Nones. Yung dalawang inirereklamo, si Nones at Cruz. Yun ang binanggit ni Nino na nung nag-sorry daw sa kanya, ay kung gusto ay pwede naman silang mag-donate ng hindi binanggit na halaga, pero sa isang charitable institution na Mayor dito sa dalawa. Pero nung kanina nang kinumpronta ni Senator Jinggoy, itinatanggi na nung dalawa. Lang niya, anong ginawa nila? Oo nga. Magre-reklamo naman yung bata kung walang ganyan nangyari. Isasacrifice ba yung kanyang reputasyon? Oo. Wala daw silang ginawang pang-abuso, Mayor, pero inuurirat ni Senator Jinggoy, may nababanggit pala na illegal drugs doon kaya may nababanggit na illegal drugs, itinatanggi naman nila na drinoga nila yung bata, kaya mayroong bago nila ito inabuso. Pero doon sa inilahat ng mga exchanges ng text messages, inamin naman ng abogado nila na si Attorney Garduque na meron talagang nangyaring palitan ng text messages sa pagitan ni Jojo Nones at ni Sandro Mulak nung madaling araw na nangyari nga yung sinasabing pang-abuso dyan sa isang hotel dyan sa bahagi ng Pasay City. Pasay. Ayan. Ano din palitan ng text? Ano sinabi? Ang sinasabi kasi ni Jojo Nones, hindi daw niya inimbitahan si Sandro doon sa kanyang kwarto. Pero nung inilabas ni Nino yung kumbaga yung sequence of text messages, lumabas nga na in-invite niya. Itong in-invite ni Nones, itong si Sandro, pero nung sinabi niya na nung una daw sinabi niya, sinong kasama mo sa kwarto? Ako lang. Hindi na sumagot yung bata. Pero nung nag-text uli na joke, kasama ko yung after a while, dahil nga din niya sinagot yung unang text, nung sinabi daw na kasama niya yung mga taga, I think parang production peaks, yung gano'n na, parang doon na naikayat yung bata na pumunta sa pag-aakala na isang party yung nangyayari na madaming tao, taliwas doon sa nangyari na nung pagpunta pala niya doon, sila-sila lang ang nasa loob ng kwarto. Ayun. At doon na nangyari ang nakawan ng lakas. Ayan, ano ba? Wala na, hindi na nag-detalye. Wala. Hanggang doon lang. At nakiusap din naman na pati yung NBI Mayor, ang sinasabi nila is under investigation pa yung kaso. Let it be na umabot muna doon sa bigyan ng pagkakataon yung magkabilang panig na ilahad yung kanilang sarili at yung kabila naman na inaakusahan, may karapatan naman na sumagot doon sa inaakusa. Pero doon pa lang sa hearing, Mayor, tahasan nilang tinatanggi base doon sa kanilang inihayag na prepared statement kanina nitong dalawang ang term na ginagamit ay independent contractor daw ng GMA Network, Mayor at Ms. Bea. Okay, so anong sabi ng tatay? Anong sabi ni Ninyo? Magpa-file ba siya ng kaso laban kay Nones at kay Cruz? Malinaw naman, Mayor, doon sa kanyang statement na nung humingi daw sila ng sorry sa kanya, sabi nga daw niya, tao lang ako, kaya ko magpatawad. Diyos nga, nagpapatawad Pero kung ano yung nagawa niyong kasalanan, dapat panagutan niyo sa batas. Iyon ang kanyang binigay, sinabi sa kanila at pinanindigan niya, inulit din niya kanina yung kanyang statement na yan doon sa hearing, Mayor at Mustaya. Okay, maraming salamat, Raymond. Ito si RH28 Raymond Advas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond at Paas. Babalikan natin lang pang mga report. Standby Manang Milky, standby Edniel Parrosa. Pero happy birthday muna kay James.
Alam ba tayong wala mo pambrienda ni James Lakay Ray? Waiting. Kay James Joseph Katubig Quaton ng HR. Happy birthday, James. Salamat tayo dyan. At kay Enrico Xavier Badilla. At happy birthday din kay Alex Acosta, ha? Si Boy Lakjo. Ayan. Boy Lakjo, ha? Happy birthday. Bakit Lakjo? Lakay, ha? Ayan. Bubulong ko na lang sa'yo mamaya, ha? Ayan. Binabati ni Boy Kape Rick Gutierrez at ni Boy Castoy. Ayan, Perry Cacho. Ayan. Ay, ni Castoy. Tatandaan ko si Castoy. Si Boy Castoy. At happy birthday din kay Kuyang Paulo Sergio Perido at Kuyang Rio Gatasilo. Oras, Miss Thea. Alas 4:47. Oras sa Miss Thea. Ganap ng 9 na minuto bago mag-alas 5. Tawagin mo ang report ni Manang Milky Rigunan sa Congress. Ano ang latest sa Kamara? Sapat na supply ng karne ng baboy tiniyak ng Department of Agriculture sa kabila ng pagkalat ng ASF. Idetalye mo RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Thea at Lakay, walang nakikitang kakabusan sa supply ng karneng baboy hanggang sa katapusan ng taon. Ito ang tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa budget deliberation sa panukalang budget ng Department of Agriculture sa kabila ng pagkalat ng African Swine Fever sa 8 bayan sa Batangas. Paliwanag ni Chu Laurel, walang nakikitang shortage ang DA sa supply ng karneng baboy dahil mga munisipyo na may kaso ng ASF. Hindi naman daw ganap na ilalockdown. Sabi ni Chu Laurel, farm-based ang lockdown ngayon at hindi naman buong munisipalidad o buong probinsya kaya magkakaroon pa rin ng movement. Bukod dito, sinabi ni Laurel, tuloy-tuloy din ang implementasyon ng DA ng Integrated National Swine Production Initiative for Recovery and Expansion or INSPIRE program para mapabilis ang pagdami ng populasyon ng baboy sa bansa. Ayon sa kalihim, lalabas at susunod na Biyernes ang 10,000 na vaccines laban sa ASF na makatutulong sa pagpaparami ng populasyon ng baboy sa bansa. Dagdag pa ni Chu Laurel, ang ASF vaccine sa ibibigay ng libre ng gobyerno sa mga apektadong lugar, lalo na ang mga natukoy na red zones. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Samantala, tiniyak nga ng Malacanang na mismong ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang magkakalob ng cash incentives kay two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at iba pang Pinoy athletes na sumabak sa Paris Olympics 2024. Si Pangulong Marcos mismo ang mag-anunsyo at magkakaloob ng insentibo at kung magkano at iba pang awards sa Pinoy Olympian sa gaganaping welcome honor sa Malacanang. Ayon kay Presidential Communications Office Assistant Secretary Dale De Vera, nakahanda na ang Malacanang para parangalan ang mga Olympian sa pagdating sa bansa. Sinabi naman ni Rachel Quiñones, Chief ng Presidential Protocol and Presidential Assistant on Foreign Affairs, pagkakalooban ng Office of the President ng Presidential Citations ang lahat ng mga Pinoy athletes sa pahunan ni gold medalist Carlos Yulo at bronze medalist na si Ira Villegas at Nesty Petesio. Inaasahan man darating bukas ng gabi ang Philippine delegation mula sa Paris, France, habang inihanda na ang parada para sa Heroes Welcome kay Carlos Yulo at sa lahat ng Pinoy Olympians. At sa iba pang balita, mariin kinundi na ng Pangulong Marcos ang mapanganib na aksyon ng China o China Air Force nang magpakawalan ng flare ang kanilang jet fighter habang nasa papuri ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Ayon sa Presidential Communications Office, tinawag ng Pangulong Marcos na unjustified, illegal at reckless ang dangerous maneuvers ng People's Liberation Army Air Force
noong Huwebes, August 8. At sa kaugnay na balita, monitoring sa airspace. Paigtingin naman ng Armed Forces kasunod ng panibagong harassment ng China sa atin sa West Philippine Sea. Ang detalye mula kay Edniel Parrosa. Edniel, please come in. Lakay at Ms. Dea, paigtingin ng Pilipinas ang ginagawa nitong pagbabantay maging sa airspace kasunod ng nangyaring harassment sa isang eroplano ng Philippine Air Force. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, patuloy na isasagawa ng handa o preparadong Armed Forces of the Philippines ang mandato nitong magsagawa ng pagpapatrolya sa karagatan at himpapawid ng bansa. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng tanggapan ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, sinalampag din ito ang gobyerno ng China na itigil ang umunoy provocative at mapangarig na aksyon, hindi lamang sa karagatang sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas kundi maging sa himpapawid. Nangyaring insidente noong Agosto 8 kung saan isa sa dalawang multi-role fighter craft ng People's Liberation Army Air Force ang nagpakawala ng flares malapit sa NC-212 ng PAF. Ayon kay AFP Chief General Romeo Barrer Jr., delikado ang flares na dapat ay gamit lamang na pang-intercept ng missile attack sa ambush interview sa Campo Aguinaldo. Sinabi ni Bronner na inaasahan nito at ni Defense Secretary Gilbert Chidoro na maulit pa ang parehong harassment na pattern na umano ng China. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kinumpirma ng Philippine National Police na resulta ng friendly fire ang pagkamatay ng isang pulis at pagkakasugat ng isa pang rescue operation sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay Police Colonel Gene Fajardo, tagapagsalita ng PNP mismo, ang nakabaril na tauhan ng anti-kidnapping group ang lumutang at umami na sa nagawa dahilan para mapuruhan si Police Sergeant Nelson Santiago at masakta naman si Police Chief Master Sergeant Eden Acad. Sinabi ni Fajardo na napatunayang sa kapwa police nagmula ang 5.56 mm na balang nakapatay kay Santiago, kaya agad ininquest ang parak na ihaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide at serious physical injury. Samantala, pansamantala namang sinibak ang team leader at buong operational unit ng naturang operasyon. Samantala, hindi sisipot. Hindi dadalo ang Senador Ronald Bato de la Rosa sa gagawing pagdinig ng Kongreso tungkol sa mga krismeng kinasasangkutan ng Pogo at campaign against drugs ng Duterte administration. Ayon kay Senador de la Rosa, ayaw niyang labagin ang tradisyon ng inter-parliamentary courtesy na tumutukoy sa pagrespeto ng Kamara at Senado sa jurisdiksyon ng isa't isa. Ganito ang paliwanag ni Senator Bato de la Rosa. I will decline their invitation on the grounds that I don't like to become the precedent in violating the tradition of interparliamentary courtesy. Dahil pag sinimulan po yan, ay kawawa ang Senado. 24 lang kami. Mabuti sila sa House, 300 plus sila. At kahit ipapatawag sila sa Senado, marami pa rin magpapunction doon. Kami, kung simulan ko yan, magiging president ako, 24 lang kami. Every time na magkakaroon ng investigasyon sa lower house na in-implicate yung pangalan ng senador, papipilitan pumunta doon at pumunta, baka wala na magagawang legislative function itong yung Senado. Matatanda ang inimbitahan ng Kongreso. 4 na komite ng Kamara sina Senator De La Rosa, dating Pangulong Digong Duterte, at dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque bilang resource person sa investigasyon sa extrajudicial killings, drug trade at Pogo.
Samantala, tiniyak ng NCRPO na makakamit ang pamilya ng pinaslang na broadcaster na si Percy Lapid ang hustisya sa kabila ng pagpapakamatay ng suspect na si Jake Mendoza alias Orly o Orlando Almanon. Ayon kay NCRPO Chief Major General Jose Melencio Nartates Jr., si Almanon ang driver ng motorsiklong ginamit ng gunman na si Joel Escorial. Sinabi ng hepe na patuloy na tutulong ang NCRPO kasama ang iba pang law enforcement agency para mapanagot sa batas ang mga salarin. Sa operasyon kahapon, hino-stage ni Almano ng kanyang live-in partner at anak hanggang sa nagpunta ito sa banyo at saka nagbaril sa sarili. Samantala, inabot ng 7 taon at dapat sana ay 3 taon lamang makulong ang isang person deprived of liberty o preso sa Cavite. Ayon batay sa Facebook post ni Raymond Narag, isang international criminal justice expert, nakausap na mismo ang preso o PDL nang siya ay magsagawa ng training tungkol sa jail management. Ang kwento ng PDL 2017 noong makulong siya sa kasagsagan ng war on drugs ng Duterte administration kung saan ito ay kinasuhan ng 3 counts sa paggamit ng illegal drugs. 2020 na umamin sa kasalanan ang nasabing PDL, kaya binaba ang penalty sa 1 taon sa bawat count o kabuang pagkakulong lamang ng 3 taon. Pero dahil sa COVID lockdown, abay na delay daw ang pagdinig sa kanyang kaso, kaya umabot siya ng 7 taon. Kwento pa ni Narag, umapila siya sa jail office na palayain na ang PDL, ngunit inabot pa ng 7 araw bago tuluyang makalabas ng bilangguan. Nagsorry naman ang staff ng korte sa kabiuang maipadala ang mga documentary evidence o dokumento para sa paglaya ng PDL na dahilan ng kanyang overstaying sa kulungan. Pero ang tagal. Kawawa naman, na doble. 3 years, sobra pa. Ayan, 3 years imprisonment, naging 7 years. Naku, Diyos ko. Sa iba pang balita, sumiklab ang isang sunog sa bahagi ng Barangay 128 Mel Lopez Boulevard sa Balutondo, Maynila. Ito ay matapos magliyab ang matambak na paleta sa ibabaw ng tulay kaninang alas 6:07 ng umaga na mabilis itinaas sa ikalawang alarma. Mabilis namang nakalikas ang nasa 80 pamilya na nakatira sa ilalim ng tulay. Ayon sa Bureau of Fire Protection, walang naitalang nasaktan sa sunog pero nadamay ang sasakyan ng may-ari ng mga paleta. Samantala, kasalukuyan pang iniimbestigahan kung paanong nagsimula ang sunog na naapula makalipas lamang ang 1 oras. At congratulations naman sa mga bagong appointees ng Pangulong Marcos. Abay si dating Justice Stephen Cruz ay inappoint ng Pangulong Marcos bilang chairman of the board ng Philippine Postal Corporation. At inappoint din si Attorney Ricardo Alejandro Blancaflor bilang member of the board ng Philippine Postal Corporation ba? Congrats sa Attorney Blancaflor. Laban tayo dyan, ha? At Chairman Stephen Cruz. At ang President naman, CEO, ay si Luis Carlos. So yan ang bagong opisyal ng Philippine Postal Corporation. Matapos ang konting kaguluhan dyan. Oh. At sabi naman ni Mr. ano yung pangalan nun, ha? Sila Palma. Ayan. Hayaan na lang para hindi na magulo ang pamunaan ng Philippine Postal Office. Samantala sa ating balitang sports. Alam balitang sports? Asan yung balitang sports ni Kristan Karag? Wala? Ayan.
Dibatiin na lang natin na happy birthday si SBMA Senior Deputy Administrator Estefa Sanyo. 71st birthday. Pagbati mula kay Ray Nadar. Lakay, baka may mga nag-aabang ng parada bukas postponed. Bukas po ang parada pero bukas pagdating sa airport, tuloy sa Malacanang ang ating mga atletang galing sa Olympics. Yes. At congratulations din sa mga officers ng Bulacan Shrine Club sa kanilang public installation bukas August 13. Alas 2 ng hapon sa Manuel Ibasco Masonic Temple sa May Marilao, Bulacan. Congratulations, elected President Most Worshipful Ariel Cayanan, First Vice President Noble Emmanuel Ibasco, at Second Vice President Omer Cruz. Congratulations. At ang installing officer ay illustrious yung Lorenzo, at ang inspirational speaker Noble Grandmaster Pacifico Boy Anyag. Para sa mga officers and members ng Bulacan Shrine Club, mga nobles, nobilities, congratulations. Wala si Kristan. Sige. At showbiz, ala rin. Bira naman. Lunes na Lunes. Wala tayong balitang sports saka balitang showbiz. Kulang-kulang naman tong balita natin. Lakay Ray. At ayan ang kabuhan natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Pecho. Of my Take 2. And again, ako naman, Thea Pecho Corpuz. Mga balansyadong balita susunod na. Chairman of the Board, Henry Uri, at Miss K. Karen Ouyong. The road is long. Oras ganap na alas 5:05. With a man